Ito na nga pala yung itsura nitong XRM 125 carb, no? Kung baga, makasabi ka na lang ng bagong kuha sa kasa. Kasi nga pagdating dito sa amin, ito yung itsura niya, napakaluma na talaga. At ngayon, sobrang kintab na. Kaya panibagong araw mga boss, panibagong content na naman to. Sana sasamahan nyo kami hanggang dulo, panoorin tong video mga boss. Ito nga pala yung XRM carb na old model. Nated kasi to sa may-ari kanina dito mga boss, kaya ang sabi niya kami na daw bahala dito, pabaguhin namin to ulit. Kaya hindi namin pinatagal, binaklas na namin ni tropa. Ang marirecommend ko na lang dito sa motor niya mga boss, is i-repeat na lang natin ng bago para na din mukhang bagong kuha dun sa kasa. At isipin na lang natin na bagong kuha para hindi maging luma. Gago! Medyo nahirapan lang talaga kami dito mga boss dahil sa pagtanggal namin dito sa pairings niya. At dahil nga halos lahat ng tornilyo ay low thread at saka kinalawang na din, kaya dito talaga kami nahirapan sa pagtanggal, sobrang tigas talaga. Pero para sa akin, ibaliwala ko na lang yung hirap dahil basic lang naman sa atin yan. Boss, ang next na gagawin natin dito mga boss is mag-blower tayo dito sa stock decals niya. Dahil tatanggalin kasi natin to mga boss bago natin lihaan. Sa nagtatanong mga boss kung bakit tayo gumagamit ng blower ay nagtatanggal na naman tayo ng decals. Ito kasi yung dapat natin gagawin mga boss dahil yung stock decals lalo't na't nainitan is medyo mahirap talaga tanggalin. Ito kasi yung mas madaling proseso. So meron lang tayong konting i-repair dito mga boss, yung cover na i-repair natin. So ito na nga pala yung cover ng XRM 125 mga boss, yung old model na carb, yung 125. So napansin nyo isa sobrang tagal na motor nun is meron na talagang touch sa tong cover or pairings nya. Yan. Then dito na naman tayo. Ito yung tatsa niya mga boss. Meron siyang biyak dito. Yan. Pero okay lang sana mga boss kung kapag mabiyak yung cover, tapos meron lang ano dito, meron lang yung kasamang biyak niya para ano lang natin masolda. So ito is wala na. So ito na lang yung isolda natin tapos masilya. Meron din dito. Kailangan natin ito yung masilya mga boss. Maingay nga lang yung compressor natin. So itong dito mga boss, yan, marami talagang biyak. So ito, yan. So kailangan natin itong imasilya mga boss or epoxy. So dito, so ito gods na. Dito, itong isa mga boss, yan o. Epoxyhan na to sa mayari. So ulitin natin to, imasilya natin. At dito na nga pala tayo mga boss. So bali nag-ready na nga ako dito ng sander dahil ililihan natin to mga boss gamit tong sander. At pagkatapos nito mga boss, ipipinis natin dun sa tropa natin para mapinis na din yung nililihaan natin. At sa pagpipinis na naman tayo mga boss is number 800 yung ginagamit ni tropa. At ang next steps natin mga boss, kung napansin nyo, ito yung biyak na cover. So bali nagkuha ako ng isang pairings, tapos ito yung ikorte natin mga boss. Ito yung ilapat natin dun sa cover na nabiyak. At dahil nga tinabas nga na nga natin yan mga boss, dahil ito kasi yung gagawin natin pangtapak dun sa biyak na cover. At i-short talaga natin mga boss na yung tinabas natin na pairings ay yung saktong sakto dun sa may baksi ng cover. At yun, nagsimula na nga ako dito nagsulda dun sa may basag na cover mga boss. Pagkatapos ilalapat na nga natin tong tinabas natin kanina. Dahil nga saktong sakto naman yung tinabas natin dun sa may basag mga boss, kaya inumpisahan ko nang dinikit yan. Ginagamit natin is yung pangsulda. Kaya yan lang yung ginawa ko mga boss hanggang sa lumikit siya ng maayos. Ayan, kung napansin nyo, parang hindi lang siya nabiyak. So dito na naman tayo sa next steps mga boss. So bali nag-remix naman tayo ng masilya dyan dahil kailangan na nating masilyahan yung nirepair nating pairings kanina. So sa pag-mix mga boss, kailangan talagang madaliin mo dahil kapag matagalan mga boss is mamadali kasi siyang matuyo. Kaya ang diskarte ko dyan mga boss, pagkatapos kong i-mix yung masilya, ipahid ko kaagad doon sa cover na repair natin kanina. At sa palagay ko mga boss, marami talagang maubos na masilya natin dito dahil yung cover niya ay halos may basag. At after nga natin na masilyahan mga boss, kung napansin nyo, mayroong lubak-lubak kasi nga hindi pa nga natin yan nalihaan. Malapit na kasi lumubog yung araw mga boss,
kaya bukas na lang natin to tatapusin. At ito na nga mga boss, panibagong araw, mag-uumpisa na naman tayo dito sa pairings na gagawin natin. So bali nagsander na nga ako dito mga boss para na din mapatag natin yung minasalyahan natin. At sa nagtatanong naman mga boss kung anong gamit tong liha dyan para na din mas madaling mapantay natin yung minasilyahan natin, ito na po mga boss, ituturo ko na sa inyo. Pinakaunang ginagamit ko dyan mga boss ay number 300. Pagkatapos na din dyan is pwede na din 600 para na din is mas lalong pumapatag talaga yung minasilyahan natin. At ito na nga pala yung sinasabi ko sa inyo mga boss, pagkatapos natin sinandira ng number 300, tsaka na natin sinusundan ng limanong liha na number 600 wet sanding mga boss para na din mas lalong pumapatag talaga yung ating minasilyahan. At hindi na din natin kalimutan ng gumagamit ng tubig mga boss habang nagliliha tayo para na din mas madaling matanggal yung kinakain ng liha. And after sa pagliliha natin mga boss is sinabunan ko ng maigi dyan para mawala talaga yung mga kinakain ng liha. Tapos binanlawan ko ng maigi ng tubig. Pagkatapos mga boss is nagkuha ako ng basahan, tapos pinunasan ko ng maigi para na din mawala yung dumidikit na alikabok dito, para na din pagbuga natin ng primer mamaya mga boss is wala talagang pumupukol-pukol na konti. At ito na nga mga boss, after doon sa pinunasan ko is nagready na nga ako dito ng primer dahil nga bubugahan na nga natin. So bali pinasisitan ko muna ng hangin mga boss bago natin bubugahan para talaga mga boss is sure talaga na wala talagang dumidikit na alikabok ba. Tsaka na natin bubugahan ng primer yan. At yung napansin nyo dyan mga boss, sinukasan ko na nga dahil nga mainit yung paint shop natin dito. Wala na nga ano dito, wala na nga bubong yung pinturahan na natin, pero mainit pa din dahil nga sobrang init nga yung araw. Pero nagmas na din tayo para iwas na din sakit mga boss. So ito na po lahat ng pairings mga boss after primer. So patutuyuin muna natin yan. So habang nagpapatuyo muna tayo mga boss is lininisan muna natin itong mags ng XRM125 dahil nga isama din natin to sa pag-repaint. Sinabunan ko na lang ng maigi mga boss. After dito patutuyuin natin ng maayos, tsaka natin lagyan ng pit remover. Daan din magliha tayo ng wet sanding mga boss, tsaka na din natin mag primer. At syempre mga boss, hindi ko na nga pinatagal, niglagyan ko na nga ng pit remover nitong dalawang mags ng XRM125. At sa nagtatanong kung anong ginagamit yung pit remover mga boss, dahil nga sa pit remover is maraming brand kasi yung pwedeng gagamitin natin dito, pero itong ginagamit ko mga boss is yung mumurahin lang, yung GI pit remover. Pero para sa akin mga boss is mas effective talaga yung pit remover na Strepsol, kaso lang is wala dito nagbinta sa amin. Kailangan pa tayo mag-order doon sa Shopee, kaso lang is medyo may kamahalan din ng konti. And after nga pala natin nilagyan ng pin remover nitong mags ng XRM mga boss is sinusundan ko na nga ng pagliha ng number 600 is mas magas pang mga boss, is mas makapit talaga yung pintura natin. Pero itong voice over ko mga boss, kayo na lang ang magsabot kasi nga is hindi pa nga ako marunong mag voice over. So ito na siya mga boss, nilagyan na natin ng baraha yung gilid ng mags para na din is hindi masama yung gulong sa pagpintura. Then nilagay na nga natin dito sa stand natin mga boss para na din is hindi na nga tayo mahirapan sa pag-primer. So ang gamit kong primer mga boss is kagaya din yon sa ginagamit ko doon sa bearings ng XRM125. At syempre sa nagtatanong is urethane paint and gel paint mga boss. At yun, ito na nga mga boss, napakagandang pagkadali natin sa pag-primer nitong mags ng XRM mga boss. Kung napansin nyo, makinis talaga siya. Mas makinis pa nga sa mukha mo. Gago! At dahil nga wala nga tayong stock na pintura na kagaya doon sa side cover ng XRM mga boss, so bali mag-mix muna tayo dito. So mag-testing muna ako dito na mag-mix ng kulay mga boss. So ang meron ko lang dito mga boss is meron akong silver at saka black. So bali yun yung nag-mix ako mga boss. So kunti-kunti lang yung nilagay ko para na din is hindi masubla yung pag-mix natin. So bali ito na nga mga boss, ito na nga yung kinalabasan ng minix ko mga boss. So para kunti lang talaga yung kaiba doon sa stock paint ng XRM125. At dahil nga nakapag-mix na nga tayo para pintura dito sa side cover ng XRM mga boss, so bali pinunasan ko muna bago ko na binugahan ng base color. O ito na nga yung base color na talaga natin mga boss. Kung napansin nyo is para talaga siyang silver gray mga boss, or basta di ko alam tong kulay mga boss, basta ganito yung kulay kanina. Pero kung meron mang nagkaiba mga boss, pero sa tingin ko mga boss is ito yung maganda talaga siyang tingnan. O diba, sobrang kinang, ang ganda sa mata.
At habang magpapatayo muna tayo doon sa pininturahan nating side cover or buong fairings dito sa XRM 125 mga boss, ang una ko munang ikabit dito is itong mag. So bali kinabit ko na nga yung mga disc dito, tsaka na natin i-install dito sa swing arm. Kung napansin nyo mga boss, nagpapasalamat din ako dahil nga dumating yung mga katulong ko dito, puros bata nga. Mas maganda kasi gawing katulong yung mga bata mga boss dahil nga mas madali mong suguin, tapos nga is bayaran mo nga ng lollipop is okay na sila, hindi kagaya yung mga ibang tropa natin dyan, kailangan ng malaking bayad, kaya nga ayaw ko ng ganun. Sa palagay ko kasi mga boss, kapag mahal ang bayad is hindi ako makakaipon, kaya nga is mga bata ko lang yung ginawa kong helper kasi nga lollipop lang yung bayad sa kanila, pasaya na sila. At itong tropa ko naman is nanood lang siya kung paano ko ginawa mga boss dahil nga soon baka soon is magnegosyo na nga siya ng ganitong trabaho. Apil ko na ko umigo diya. Gago! And after 4 days mga boss, so ito na nga pala yung kinalabasan ng ginawa natin XRM 125 mga boss. So ayan na siya, sobrang kintab na. Kaso lang yung nagbibuild mga boss is wala pang ang ligo, 4 na din na araw. So ito, lapitan na nga natin itong XRM na repent natin mga boss. So kung napansin nyo is meron siyang tubig mga boss kasi nga is hinugasan ko muna dahil nga is marami na siyang alikabok na dumikit. Kasi nga kahapon ko pa to inasimbol tong motor na to. So hindi na nga natin to ibababing mga boss kasi nga is makinis na nga yung pagpipintura natin. So wala naman siyang kahit hikapin. So okay naman din. So ito na nga yung rear fender mga boss is tinapkutan ko na lang para na din is mas makintab na siya ng konti. And then itong sa head niya mga boss, kung napansin nyo is mirror finish talaga. So kung napansin nyo mga boss, ayan pwede talagang salaminan. So kaso lang is binasa ko kasi kanina mga boss, kaya nga medyo lubog yung pagkakintab niya. So ito na din, dito na din tayo sa mags mga boss. So sobrang kintab din yung mags natin. So napaka-solid pakagawa mga boss. So yun lang mga boss, hanggang dito lang muna yung ating video. So sana rin mga boss is meron din kayong natutunan about sa pagpipintura. And then sana din masaya kayo mga boss. And then huwag nyo kalilimutan paki-like and share na din mga boss. Yun lang, ingat kayo palagi. Mga love you.